nagkasama-sama mga bansa sa mundo para magkaroon sila ng cooperation para madakip nila ang kanilang national na nagtatago sa ibang bansa na hindi nila ma-access kasi nga nagtatago. yun ang principle behind the extradition. Pinag-aaralan na ngayon ng mga kinauukulang ahensya ng Pilipinas kung paano mapapauwi ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ay para harapin ang kanyang mga kaso na may kaugnayan sa flood control project scandal. Ngunit sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng bansa kung saan ito nagtatago. Pero ano nga ba ang extradition treaty at paano ito gumagana? Ang extradition ay isang formal na proseso kung saan ibinibigay ng isang bansa ang isang individual na nasa kanila sa isa pang bansa upang harapin ang kaso nito o maisilbi ang sentensya. Magsisimula ito sa request kung saan magpapadala ng formal na hiling ang requesting state. Susunod ang review o susuriin ang nasabing request ng Department of Justice ng requested state o ang bansang kinaroroonan ng suspect. Dadaan din ito sa korte kung saan may karapatan pa rin ang akusado na magkaroon ng abogado at questionin ang hiling. Kung mapayagan ng korte at ng gobyerno, doon pa lang iaabot ang suspect sa mga otoridad ng humihiling na bansa. Ngunit hindi ito basta-bastang pagbabalik ng isang individual dahil kailangan ng tinatawag na extradition treaty. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung walang treaty, ay walang obligasyon ng isang bansa na ibalik ang isang suspect, maliban na lang kung may special arrangement. With the United States of America, we have an extradition treaty with Netherlands. We also have extradition treaty with other countries like UK, no, and other European Union countries. Yan ang mga extradition treaty. Sa Portugal, wala tayong extradition treaty. So hindi natin may invoke, hindi natin masasabi sa Portuguese sa government, dakpin nyo kagad si dating representante Zaldico in our particular subject matter right now. Paliwanag ni Attorney Rico Domingo, hindi madali na mabuo ang isang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Napakatagal nun, Jed. Yung ating extradition treaty sa Amerika, it took years. Kaya kung ngayon lang tayo, because of the situation that we're in, na gusto nating dakpin kaagad si Mr. Ko, mukhang maghihintay tayo, baka wala na si President Marcos. At dahil sa kasalukuyan ay walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal, kung saan pinaniniwala ang naroroon si dating Congressman Ko at may hawak umano na Portuguese passport ay mahihirapan ang Pilipinas dito. Ngunit ayon kay Dean Rodel Taton ng San Sebastian College Graduate School of Law, may ibang paraan naman na maaaring gawin ang bansa para mapauwi ng Pilipinas si dating Representative Ko. Maaari ring makipag-ugnayan ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol na mailagay si Ko sa Red Notice List. So, pwede nila siya ang tinatawag na eyes and ears ng ating gobyerno sa Portugal, at ang NCB Portugal will be able to help us find the residents, the financial activity, and ano pang activities ni Zaldico sa Portugal. We're not invoking any treaty, any extradition treaty because wala nga tayong extradition treaty with Portugal, but ang Interpol can help us look for that. Sa simpleng salita, kung walang extradition treaty ay walang obligasyon ng isang bansa na ibalik ang isang individual sa requesting country. Ngunit maaaring ipakansela ang passport para sila ay e-deport o kaya naman idaan sa diplomasya o pakiusap o makipagtulungan sa Interpol. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.